Okay, so eto na po mga kaibigan. Next natin is from Ace Perez, Hi, content creator. Nanay. Ace Perez, content creator from Hi, Davao Nanay. City. Ace Perez here. Congratulations sa Season 2 sa Kuanon 1. Ang akong pangutana, sa tanaw nimo unsa ang kinaiya nga common sa mga Bisaya, ang usa sa mga nakatabang sa ilaha para maabot ang ilang mga pangandoy. So, sa mga friends natin na Tagalog po, ito po i-translate ko po. Sana po sir sa ating production po at sa maging translator po ako ngayon at ma-invite po ako sa season 2. Eto na nga. Ano daw ang characteristics ng isang Bisaya na parang same kami na characteristics na, and of course para para lumaban sa buhay at para maging isang perfect at go. Naintindihan na nila yun, naintindihan na nila. Okay, Oh. go. Sir Ace, salamat sa tanong mo, Sir Ace. Ang characteristic talaga ng Bisaya na which is meron tayong dalawa baya na sino din mga Bisaya dito is yung kaisog. Sa Bisaya pa kaisog or sa Tagalog katapangan. Katapangan. Kasi siyempre kung sa totoong real talk lang tayo, ang Luzon is central talaga to ng Pilipinas. Ang nasa Luzon talaga, kung galing kang ibang bansa, bababa ka muna ng Luzon bago ka pumunta sa mga provincial, di ba? Pero ang mga Bisaya, ang layo namin sa central. Andun kami sa Puwetan, kung di man sa Puwetan, sa Paahan. Oo. Pero lumalaban pa rin kami kahit feeling ba namin na ma-OP ba kami, mahiya ba kami. Hindi namin iniisip yan, hindi namin iniinda kasi iniisip lang namin makamit namin ang pangarap namin. Yes, and of course, isa sa mga katangian din sa mga Bisaya, kagaya namin ni Ma'am Shimelay, is yung kahit unang kilala natin ng mga malilenyo, very accommodating kami. Yung parang, yes, ayaw namin lahat na ma-OP, ayaw namin lahat namin gusto namin i-entertain lahat. Yes, at ang mga Bisaya, pag ikaw ay taga Manila tapos pumunta ka ng Mindanao, talagang akala namin first owner ka at akala namin mayaman ka. Kaya alagaan ka talaga namin kahit wala kaming pambili ng merienda, mag-utang kami para ipakain sa iyo. Yes, yung mag-utang kami ng mga dilata kung hindi yung mga pansit canton sa labas. Oo. Talagang ibibigay namin yun sa iyo kasi ganoon ang mga Bisaya. Kumbaga, hospitable ba? Yes, very hospitable. And of course, kami kung trustworthy and arisgada kaayo ka lang. Wala kaming inaatrasan. Oo. Lakaw lang yun. Hindi kami nakikinig sa mga negative. Yes. So, good vibes lang. Kaya naman, hello Daligon tayo dyan. Yes! Hooray! Hooray! Correct! And of course, ayan. So, eto na. Tapos na tayo sa ating Online. Sa ating online. Proceed naman po tayo sa ating mga kaibigang press and of course influencers na nandito sa atin, mga live audience natin. So, unahin natin of course si Niza Marinas from Click Cebu. And so, basahin ko lang po at saka since wala naman po siya, eto yung tanong niya. Unsa ang pinakanindot na compliment nga imong na-receive as solo host? So, I will translate it in Tagalog. Ano ang pinakabonggang compliment na na-receive ni Miss Melay as a solo host? Alam mo, sa totoo talaga, weakness ko talaga yung compliment. Sobrang weakness ko talaga ang makompliment kasi mahiya talaga ako kasi mahiya talaga ako dahil feeling ko nga hindi ko nga deserve na i-compliment. Sobrang saya talaga ako na pag nag-smile na kayo, sobrang ako. Pero ang pinaka-compliment is yung sabi nila na nakuan ko daw na kaya ko daw mag-isa. So yun ang parang sa akin, parang sa feeling ko, salamat naman Lord. Uy nga, una di ba nung nag-open ako sa inyo, nasabi ko kinabahan ako dito, baka hindi ko to makaya itong solo na kuanto, pero sobrang happy ko dahil Bisaya na napagtagumpayan ko. Pero yung sinabi nila, parang nagbigay sa akin ng courage ba na, ay salamat Lord, kaya ko pala. Pero sa totoo lang, weakness ko talagang ma-compliment. Kaya gumagano yung mukha ko kasi parang ayoko makanang maniwala. Diba ka na nga, mga Bisaya, parang ayoko. Yes, ayaw mo mahadlok ka na maulawan. Hindi naman sa matakot akong mahiya. Pero yung mahiya ako ba kung deserve ko ba yung sinasabi nyo? Char lang. Mahiya talaga ako. Pwede bang umalis na lang ako ngayon? Basta yung compliment talaga, mahiya talaga ako dyan. Uy,
pero you deserve it. You deserve it Salamat from naman. the very start and until now na isa ka sa aming inspirasyon na nakayanan ni Miss Melay Cantiveros as solo host. Why not kami naman mga Ay, kuya, salamat. ikaw yung namin isa sa mga mother na mga kabisayaan. Ay! Ganon. Grabe na po na siya ang tawa na. Ay! Season 2 jud ni siya. Ay. So, eto na. Next is Sir Alan Sancon from Stars Photog. Okay. Ayan. Hello, Parang Melay. medyo delikado yung sinabi mong word na photog sa Bisaya yun. Delikado yun. Lahi po to siya. So congratulations, Melay, dito sa season 2. Nandito rin kami nung season 1, no? Kaya nga, sir, salamat, Sir Alan, sa inyo. Uy, lagi kayong nandyan ba? Actually, in-expect namin na dahil sa galing mo mag-host, magkakaroon ng season 2 talaga. Alo, uy, At salamat. ito na nga yun, di ba? Alan, thank So, you so much. yung tanong ko, Melay, sa dinami-dami ng mga celebrity na guest mo kanina, nung season 1, paring sino ka yung parang memorable na in-interview mo? Sabi kanina yung medyo kinabahan ka, di ba? Pero ngayon, ano yung memorable dun sa mga in-interview mo at sino yun? Bakit? Ako talaga, sinasabi ko talaga nung kay Tamar, na, yung pinaka-memorable talaga sa akin na na-interview ko, si Kim Chu talaga. Siya ang first interviewer at siya ang reason kung bakit talaga din ito umabot ng season 2 dahil din sa mga guest ko. Hindi ako to kundi sa mga guest ko. Number 1 na dyan si Miga ko dahil kaya umingay talaga yung pagka-opening ng aming season 1 kasi si Miga ang number 1. Alam mo bakit? Kasi pag ini-interview kasi siya, napanood ko lahat ng interview ni Miga kasi idol ko siya nung hindi pa ako nag-artista eh. Napanood ko rin siya sa Chris TV, napanood ko rin sa Magandang Buhay. Iba yung sagot niya sa Tagalog eh. Nung nag-Tagalog siya nasagot, parang yung sagot niya parang tinatranslate pa niya sa utak niya yung gusto niya isagot. Pero nung nag-Bisaya siya, panoorin niyo yung Bisaya niya na sagot, wala, no holds bar. Oo, parang... Kasabot ka sa gingon? Naintindihan mo yun? The holds bar is the bar who holds. Yes. No, wala siyang parang tinatago. Isang tanong, mabilis agad yung pagkasagot, hindi na niya pinag-isipan. And kung papanood yung season na yun, yung kay interview ko kay Kim Cho, kay Miga, talagang galing sa kaibuturan ng kanyang puso na marami talagang na-amaze din doon sa kanyang wisdom na sinare na doon sa Kuan-on-One. Please, replay. Nag-replay pala, sorry. Thank you, Thank you, Melay. thank you so much. Yung So, second question ko sa'yo, dahil season 2 na ngayon, at sabi mo nga, maraming expect pa ng mga guests, di ba? Ikaw kung may choice ka, not just celebrity, even siguro kung ano man yan, politika man yan, or kung Hollywood man yan, di ba? Sino yung gusto mong i-guest sa one-on-one mo? Season 2 or season 3 or kung susunod ng mga season? Uy, salamat. Ako, sir, salamat talaga, Sir Alan. First of all, thank you so much, Sir Alan. Over-supportive talaga si Sir Alan lagi. Actually, kulang na lang magkagusto ko dito kay Sir Alan eh. Kasi talaga yung paglabas ko ng PBB, talagang lagi niya ako sinusundan. Kaya nga nung naglalakad ako sa kanto, parang si Sir Alan to. Iba na pa-killer na pala. No? Sir Alan, thank you so much talaga. Lagi talaga itong supportive sila. Uy, ako, sino ngayon? Anong Sir Alan? Yung sino yung guest ko na talagang... Kung may choice ka, Ay, sino oh, yung... ako ang gusto ko talaga sa politika. Siyempre, ang very own namin sa Jinsan, si Manny Pacquiao. Kasi alam mo naman, pag Bisaya talaga gusto ko itanong kay Sir Manny Pacquiao na unsa ang feeling, ano ang feeling na maging ganito ka-powerful, yet very humble. Kaya hindi mo ba yan makitaan niya ng mga alahas sa katawan, di ba? Hindi mo makitaan niya ng relo lang yan, na isang relo lang yan. So, gusto kong malaman paano kasi because the wisdom yung makukuha natin sa kanya. At kung ngayon na ganito ang buhay nila, paano sila sa bahay? Mariremain pa rin yung pagkabisaya nyo eh. Kahit mayaman kayo, yung pagkabisaya nyo, andyan pa rin. Yes. Oo. So, si Sir Manny, and then si International. Hollywood. Gusto Kung ko meron. sanang interview si Paris Hilton, pero Bisaya ba siya? Hindi ko kasi alam kung may mga Bisaya ba doon. Basta, kung sino ang Bisaya, gusto nating malaman na makakuha tayo, makapulot tayo ng inspiration or aral doon sa kanyang journey sa buhay na dito ba, no? Correct. Thank you. Ikaw, Sir Alan, pwede bang ma-interview ka? Hindi ako Bisaya. Hindi ko Bisaya. Yeah. Thank you, Sir Alan. Congratulations. Yes, Sana magkaroon pa ng season 3, season 4, season 5. Yan. Congratulations, Melay. Salamat ka ayo. Yes, thank you so much, Sir Sa Alan. season 100 na tayo, matanda na tayo. Kamusta na kayo dito? Ang manalo sa stretcher na. Eto na. Next is Nika Sabio from Push.
Hi Mel. Hi, I'm Nika. Nika from Push. First, syempre, congratulations, Mamushi. Grabe. Nika. We enjoyed Kwan on One. Ako personally, I don't speak Bisaya, but I enjoy watching it. My first question would be, if given a chance po na kayo, dadalhin mo yung Kwan on One in any places around Visayas or Mindanao, ano po yun and sino yung guest na dadalhin mo para doon i-conduct yung Kwan on One interview mo? Kung dadalhin ko, mag-interview ako ng isang Bisaya, Anyone po. Tapos Anyone. dadalhin niyo po siya sa place. Bale, parang Kwan on One on wheels ang atake niya. ay, kung on wheels. Gwapo pa sino sa kanya, no? Na, jeep ba? Jeep? Sa jeep, no? Or, Wala, pwede po. or tricycle. Niya, magsigawan na kami kasi hindi na maingay. Ang ingay ng motor. Ano yung sabi ko? Ganun na. Siguro ang dadalhin ko, sobra kasi akong na-amaze sa yung taga Davao na nanay ba? Taga Davao na nanay na nanonood ako sa apo niya. Kaya ang apo niya kasi si Mako ba yun? Si Mako? Si Mako, si Lula Winding. Si Lula Windy ang gusto kong interviewin. Tapos kasi si Lula Windy is yung kanang may apo siya na si Mako. Tawang-tawa kasi ako dahil pin-interview siya ng apo niya. Sabi ng apo niya, Lola, bakit naka-white si Jesus? Bakit laging naka-white si Jesus? Sabi niya sa lola niya. Ang lola niya kasi laging nagagalit sa kanya kasi tanong ng tanong. Sabi niya, ay hindi ko alam, hindi naman ako naglalaban ng damit ni Jesus. Gumanon siya. So talagang kasi alam mo yung humor kasi ng Bisaya, yung hindi naman siya hindi yun pinagginawang pagtatawan sa kuan. Pero alam mo yung humor ng Bisaya dahil parang same kami ba dahil ako makulit din ako sa lola ko, makulit din yung mga anak ko. So parang nakaka-relate kami. So si Lola Windy tapos gusto ko siyang i-interview dito sa Manila. Yes, si Lolo Winding. And of course, update kay Lolo Winding ngayon is, si Lolo Winding po ay nasa hospital and she's recovering right now. She's recovering right now. Yes. Pwede ba mag-alis mo na ako ngayon? Pero recovering siya. Nayusin sakit niya ubo. Oh, kalangkwa lang siya. Hubak lang. Hubak. Uy, nagkaroon pa ng update niya. Lola Windy, get well soon. Yes, get mo so, di ba? Updated kay Lolo Winding. And of course, next po. Next question ko lang po is, beside po dun sa mga ini-interview ninyo, natutuwa din po kami sa mga segments and portions. Sa inyo po, ano yung favorite segments ninyo and bakit po yun yung favorite segment nyo sa Kwan on One? Ako, ang favorite kong segment sa Kuan on One is yung bago ngayon sa season 2, yung Kuani Sends. Kuani Sends. Kasi, di ba ang tawag na ko sa mga tao is Kuani Sends. Kani Kuani Sends. I-send kasi. So, mayroon connection ang mga Kuanisens para mapaabot nila sa kanilang idol na interviewin ko kung ano yung gusto nilang i-shout out at kung ano ang gusto nilang itanong. So, prior sa interview ko kinabukasan, ngayong gabi magpo-post ako kung sino yung aking i-guest. Magtatanong sila para kung ano yung gusto nilang itanong at makakarating yun mismo sa kanilang idol na i-interviewin ko. At Ay. masya-shoutout pa sila sa Kuan on One. Ay, perfect. Yung Kuanisens. Kuanisens. Ah. Yes. Thank you so much, Mika. You're so very... Bini Mika? Ayan. Thank you so much po, Miss Nika from Push. Next is Miss Angelica Villanueva from Manila Standard. Hello po. Hello, Miss Mela, Angel. congratulations sa Season 2 and of course sa Season 1 din. My question, two questions na naman. First of all is, kung given the chance na ma-interview ka, no, ikaw naman yung interviewin, sino yung gusto mo mag-interview sa'yo para, halimbawa, kung magkaroon na ng special episode, like anniversary episode, ganyan, sino yung gusto mo? Ako ang gusto kong mag-interview sa sarili ko. Sarili ko din. Sarili ko. Ito ko one. Salamin. Oo, kamusta ka? Okay lang ako. Ganyan. Ano pa kami? Hindi. Ako ang mag-interview sa akin. Sobrang thank you, Lord, naman sa opportunity if mangyari talaga yan. Pero siyempre, ang gusto kong mag-interview sa akin, walang iba kundi ang aking dalawang mamshi. Mamshi Reg at Mamshi Jules. Kasi alam mo naman na sobrang comfortable talaga ako sa kanila sa magandang buhay. That's why, kapag sila ang mag-interview sa akin, nalalabas lahat ng mga kuan dyan, mga uhog sa ilong, magkakaiyakan pa yan. Ano mo yun? Yes. And saka magtatawanan ng walang humpay. Correct. Parang, ano siya, para all throughout laugh and of course, mixed emotions. Yeah. Yes, Yeah. mixed emotion. Maraming salamat, Miss Angelica. Okay. Last question po. Sa Season 1, ano po yung greatest lesson na natutunan niyo po sa lahat na na-interview niyo? Ako, ang greatest lesson na natutunan ko talaga sa lahat ng na-interview ko is
yung paghikab nitong nasa likod ni Kuan. Nandiyan na, antok na siya. Hindi, alas 3 kasi ngayong oras ng pagnap talaga, no? Pero hindi Yes, Maraming it's a siesta time. Thank you so much na nag-waste ng time talaga dito sa akin na makinig kayo. Kahit na antok kayo, gusto niyo na matulog. Kita-kita ko pag tingin ko kasi nakagano'n gano'n. Ako, ang pinakakuan ko talaga, ano pala yung tanong? Bakit ako napupunta sa ganito? Morales. Greatest Greatest lesson. lesson. Ako ang greatest lesson ko na natutunan dito sa season 1, alam nyo, na pag umuwi, pag nag-i-interview ako, tas pag uwi ko, alam mo yung lahat pala talaga ng mga kalungkutan or yung mga kaganapan na mga nakakatakot or mga problema, lumilipas lang. Kasi lahat ng na-interview ko nasi-share nila yung mga problema nila, yung mga takot nila, yung mga kalungkutan nila, na kitang-kita naman ngayon kung gaano na sila ka-successful. So sabi ko, in fairness para talaga, no, lumilipas talaga ang lahat. Minsan nga may mga problema na nasosolve lang ng kanya, hindi mo naman sinosolve. So, dapat talaga, no time tayo na mag-worry, no time tayo mag-overthinking, enjoy life lang talaga tayo. Pero wag naman yung sobrang enjoy life na parang parang enjoy life in a right way. This is the way. So, yun ang natutunan ko na talaga namang laging tumatatak sa lumilipas ang lahat. Yes, lumilipas ang lahat at huwag tambayan ang problema. Yes. Ganon. Kaya eto, thank you so much. Thank you so much, Miss Angelica. Miss Angelica Villanueva from Manila Standard.